Mga kapuso, isa po sa pinakahinagupit ng nagdaang bagyong Krising at sinundan pa ng habagat. Ito nga po nga kinaroroonan ko, itong Purok 5 sa Barangay Manggahan dito sa Montalban o ngayon tinatawag na Rodriguez Rizal. At dahil sa sinasabi ko nga na isa sa pinakahinagupit, no, dahil nga umabot ng hanggang lampas tao yung baha rito. Bakit kanyo? Pakita ko lang sa inyo. Katabing-katabi nila itong Manggahan River. Ayan, no? So makikita natin, hindi umaapaw, no? Pero nung kasagsagan ng pag-uulan, umapaw po yung tubig dito sa Manggahan River at napunta po rito sa kanilang area, no? So ito pong barangay nila ang isa sa pinaka-naapektuhan at aabot sa mahigit 500 pamilya ang apektado rito. Pero aabot lamang po sa 341 families o 1,491 individuals ang lumikas sa mga evacuation center. At makikita rin nga po natin dito, ayan, dito sa nilalakaran ko kung gaano kakapal yung putik na naiwan nitong pag-uulan nga, no, at baha. Although humupa na yung baha rito, sangkatutak na putik naman yung kailangan nilang linisin. Sa punto pong ito ay kumustahin natin yung isa sa mga residente rito sa lugar na ito na naiwan dahil karamihan nga po sa kanila ay pumunta na sa evacuation center. Magandang umaga po sa inyo. Tatay, oo. Ano pong buong pangalan po ninyo? Gadi Alayon. Tatay Gadi, nasan po ba yung bahay ninyo? Pwede niyo buwang ituro? Pakita niyo sa amin. Halika, ayan, pupuntahan po natin. Nung mga kasagsagan po ng pag-ulan, hanggang saan po umabot yung baha dito sa inyong lugar? Hanggang dito yun. Halos malapit ng maanod talaga kayo. Ito pong likuran? Ito lang. Sige, pakita natin. Oo. So, nung umabot po sa gano'n, ano po yung ginawa ninyo? Ay, ako lang po natira dito kasi yung mga pamilya ko nandun po sa court, sa barangay po. So nakalikas sila? Nung wala pang hindi pa tumataas gano'n. Pero bakit kayo hindi kayo lumikas? Dito lang po kasi meron kasing mga kunting gamit na baka Baka yung iba nawawala din kasi pag may tingin po tayo dito. Oo. Kumusta naman po kayo ngayon? Ayos naman po. Kahit na? Kahit na po mahirap pero lumalaban pa rin. Nung kasagsagan po ng ulan, sabi nyo halos umabot hanggang lampas taon na yung baha. Paano ginawa nyo? Dito po ako nakapatong. O umakyat lang kayo? Dito lang po. Kinabahan ba kayo? Ano po yung naramdaman nyo nung mga panahon na yon? Kinakabahan din po pero kailangan din talaga yung dito ka lang kasi para yung mga gamit minsan naaanod, may tataas ko, ganun yung iba kasi mga gamit pag sobrang taas na, yung ibang tinataas yung gamit naaanod din. Pero tay, delikado po yun, ha? Opo. Oo. Nagsimula na ba kayong maglinis? Sige, puntahan muna natin. Ito po yung ito po. Alin po? Yan. Dito po ako Yan, dyan po sa loob niyan. Nagsimula na kayong maglinis? Hindi po. Hindi pa? Magulo pa. Magulo pa yan. Oo. Gaano katagal bang inaasahan ninyo bago niyo tuluyang malilinis tong lugar ninyo? Ay, pag uminit-init to, hindi natin masasabi pa na kasi minsan biglang dumidilim, biglang bumabagsak. Oo nga, kasi meron pang bagyong Dante. Ano po yung pakiramdam ninyo na hindi pa man nakakaahon talaga, andyan na naman yung panibagong bagyo? Tanggapin natin yan kasi yan po ang kalikasan eh. Pero mag-iingat din po kayo mas mahalaga po ang buhay ninyo kaysa sa mga gamit. Opo. Kaya kung maaari, pag sinabihan po kayo, lumikas na lang din po kayo, ha? Siguro pag talaga. Sige. Maraming pong salamat, Tatay Gadi, ha. Ingat po kayo, ha. Salamat po. Maiwan ko lang po muna kayo. Dahil sa punto po, salamat po. Dahil sa punto pong ito, mga kapuso, ay atin naman pong kakapanayamin ang si Lieutenant Colonel Pedro Dacanay Jr. ng Civil Military Operations para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon dito nga sa nangyayari sa kanilang lugar. Sir Dacanay, magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Colonel. Magandang umaga po. Ayan po. Yes, Ma'am Maris. Magandang umaga din. Una po sa lahat ay kumusta po ang naging operations po ninyo? Noong kasagsagan pa lang ng mga pag-uulan, paano po ba ang ginawa natin para masiguro natin na talagang maliligtas natin dahil may mga ilan na nanatili lang po talaga rito kahit na alam naman natin umapaw na, lampas taon na yung baha? Unang-una, Maris, nung namonitor natin yung parating na bagyo, yung 4OP pa CDC,
ay nagkaroon ng initial coordinations and collaborations with the local governments, especially the office ng PDRMO na i-coordinate natin sa mga tao, lalo na sa barangay, yung paglilikas, maagang paglilikas sa mga residente, lalong-lalo na dito sa mababang lugar ng Barangay Manggahan Rodriguez, Rizal, Maris. Ano po ang ginagawa ninyo doon sa mga ayaw lumikas? Lalo na ngayon, may panibago na namang bagyo. At ano po ba ang paghahanda na ginagawa ninyo? Well, Maris, ang ginagawa natin sila, inabisuhan natin sila at kailangan natin na kunin yung kanilang presensya na ilikas doon sa mataas na lugar na designated evacuation area, Maris. So far, meron na pong mga libo, no? Mahigit 1,000 na po yung mga individual na nasa evacuation center. Ano po yung mga kinakailangan nila? Yes, Maris, mahigit ng 1,000 plus yung mga community na nailikas natin at unang-unang kailangan na dito, Maris, ay yung mga personal needs, yung pagkain, of course, yung mga damit, medicines, mga vitamins na kailangan nila sa evacuation area, Maris. Ano po ang kailangan gawin ng mga residente kung kailangan nila ng tulong? May hotline po ba kayo? At ano po yung abiso natin, mensahe natin para dun sa mga residente, lalo na ngayon na may panibago ulit na bagyo? Yes, wag silang mag-atubili or itawag lang yung hotline number ng 4OPIP Community Defense Center. Which is? Which is 0917-9200-225 or yung hotline ng office ng MDRMO ng Rizal, 911, Maris. 911. O, tandaan niyo po yan. Ang bilis-bilis lang maalala. 911, kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang po yung 911 at agad-agad din po kayong re-responde sa kanila. No? O, maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin at sa tulong, sa serbisyong binibigay niyo po sa mga kababayan natin. Lieutenant Colonel Pedro Dacanay Jr., ang taga-Civil Military Operations. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Maris. Ingat po, God bless. Thank you. Balik po muna tayo sa studio.